Magandang umaga po sa inyong lahat. If there is one particular story, pangyayari sa ating ebanghelyo that would somehow describe our journey to heaven, ito po yung pagbasa natin ngayong araw na ito. Maikli lang ho ang pangyayaring ito sa dagat, pero hitik na hitik ng simbolismo at kahulugan kung atin talagang pagninilayan. Inilalarawan ng ating mga pagbasa ngayon ang paglalakbay ng bawat tao patungo sa Diyos, our journey to God. At anong sinabi? Tumawid tayo sa ibayo. Let us cross to the other side, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Alam niyo mga kapatid, kung nasaan tayo ngayon, ang mundong ating ginagalawan, hindi yan ang ating tahanan. Kailangan nating tumawid sa kabilang ibayo. Dahil ang mundong ito, pangsamantala at mawawala. Dahil ang tunay nating tahanan, nasa kabilang ibayo. At ituturo sa atin ni Jesus ang daan. Ngunit upang makarating doon, marami tayong pagsubok na kailangang harapin. Pero hindi dapat tayo mag-alala. Manalig tayo. Si Jesus ay kasama natin. Kaya nga ang pangalan niya ay Emmanuel. Nasa atin ang Diyos. Ganyan siya kaseryoso nang sinabi niya sa ating tumawid tayo sa ibayo. Hindi tayo nag-iisa. Pero ang unang pagsubok ay ang pagtawid, ang pag-alis sa pampang. Dahil komportable na tayo sa mundong ito, marami sa atin ang nahihirapang tumawid sa ibang ibayo. Iwanan ang tahanang ito para sa tahanang nag-aantay sa atin sa langit. Yan ang unang pagsubok. Yan ang kailangan nating unang lagpasan. Lahat tayo ngayong naririto, I assume all of us, we want to cross to the other side. Right? Pero tandaan natin, we are all in one boat. Nag-iisang bangka na ang tinatawag natin ay simbahan. Na magdadala sa atin sa kabilang ibayo. Habang si Jesus, ano ang ginagawa niya? Nananatili siya sa likuran ng bangkang ito. Tila nagpapahinga. Pero hindi. Habang pinahihintulutan ni Jesus ang kanyang simbahan, ang kanyang mga apostol at ang kanilang mga kahalili na pangunahan ng kanyang bayan patungo sa kabilang ibayo, nananatili si Jesus sa likuran ng bangka. Bakit sa likod? Sa tingin nyo, bakit? Dahil doon nangyayari ang pagpipiloto ng bangka. It is in the stern that where the navigating in the seas happen. Hindi ba natin siya napapansin? Siya'y nasa likuran lamang natin, pero natitiyak natin, hindi tayo maliligaw dahil siya ang nagpipiloto at ginagabayan tayo patungo sa Ama. Ang kailangan lang nating gawin, sumampa at pagsampa sa bangkang ito, magtiwala. Ngunit ang mga bagyo ay hindi kailanman magbibigay sa atin ng kapahingahan. Kung ang unang challenge sa atin ay ang pagsampa sa bangkang ito, ang pag-alis sa pampang, that's the first challenge. The second challenge are the storms we have to face along the way. Hahampasin tayo ng alon sa ating bangka sa bawat panig. We will face strong winds, heavy rains na bubuhos at susubukin ang ating pananalig. Para sa mga sinusubok ang pananampalataya at tila nakakalimot na kay Jesus na siya ay kasama natin, nasa likuran lang ng bangka, na patuloy pa rin tayong sumusulong pero nangangamba tayo. Ang tanong natin ay ang tanong ng mga alagad, Panginoon, di ba di nyo alintana? Lulubog na tayo. Tila ang sinasabi natin, nasan ka, Panginoon? Totoo bang Diyos ka?
Nasaan ka, Panginoon? Bakit nangyayari ang mga ito sa amin? Tandaan ninyo, God in His power can stop the storm wherever He is, but He chose to journey with us through the storm. And that is something different. Kaya siya sumama sa atin kasi alam niya, matatakutin tayo. Alam niya na madali tayong mawalan ng pananampalataya. At dito, kitang-kita, kapag tayo'y laging binabayo ng bagyo at unos, hinahayaan nating manaig ang takot at pangamba. We allow the reality of human suffering, the reality of this broken world brought about by our sins to take over. And that's why we forget and we question God. Tulad ni Job sa ating unang pagbasa, sa gitna ng kanyang pagdurusa, alam niyo naman ang storya ni Job, sa kanyang pagdurusa na tila nag-aalim po yung bagyo, sinabi ng Diyos sa kanya, teka, sino ba ang may likha ng dagat, ng ulan, ng ulap, ng hangin, ng alon? Hindi ba't ako? Bakit ka nangangamba? Just because we cannot control the storm, it doesn't mean that we will perish. We have God on our side. Have faith. Christ is with us. He already proved to us that He is the master of creation. Isang salita lang, susunod sa Kanya. No storm can get in our way of getting to the other side as long as we are with Him and as long as we trust in Him. Pero sabi ko nga kanina, ang pinakamatinding unos ay hindi ko ano yung nasa labas natin. Ang hangin, ulan at alon na pagsubok ng buhay, madaling lampasan. Lilipas din yan. Hindi ba taon-taon nakakaranas tayo ng bagyo dito? At alam nating mga Pilipino, sa dami ng bagyong dumaan sa bansa natin, ni minsan hindi tayo sumuko at hindi tayo pinabayaan. Alam nyo ang kwento ng Yolanda, ang kwento ng Undoy at Sendong. Lahat yan lumipas din. Nalampasan din natin at nagtiwala tayo sa Diyos. Despite the destruction, we are still making our way to the other side. Patuloy pa rin tayong naglalayag. Pero, ang hangin, ulan at alon na dulot ng tukso ng kalaban, ibang klaseng bagyo yan. Opo, kayang-kaya ng Diyos patigilin yan. Pero, ang pagkakaiba ng bagyo sa labas, ang bagyo sa loob, kailangan nating pahintulutan ng Diyos. We have our free will. Nasa atin kung bibigay tayo sa kasalanan. Ang pinakamasamang uri ng bagyo ay hindi nagmumula sa labas ng bangka, kundi sa loob at puso ng tao. Diyan nakikita ng Diyos kung anong sigalot ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Dahil kung titignan natin ang mga mukha ng bawat isa, tila it's very calm. But what's happening in the heart because of sin, there's a raging storm. Kaya minsan, yung tanong ng mga alagad, yan din ang tanong ng Diyos sa atin kapag tayo ay binabayo ng bagyo ng kasalanan. Sinasabi ng Diyos sa atin, mahal kong anak, hindi mo ba alintana na lulubog ka na dahil sa kasalanan? Ang laban natin sa tukso at kasalanan, yan po ang pinakamabangis na unos na kailangang harapin ng bawat isa sa atin. Ngunit ang Diyos ay may higit na dakilang kapangyarihan para talunin yan. Ito ang sasabihin niya, tigil, tumahimik ka. Kaya niyang gawin yan sa bagyo sa labas natin at sa bagyo sa kalooban natin. But the difference is, we have to allow God. We have to will it. Because if we fail to allow the grace of God to aid us in conquering sin, not only will we lose our way, we will perish, lost and dead in sin. Yan ang ayaw natin sa ating buhay spiritual. Why? Because if we are lost and dead in sin,
we will never reach the other side. Kaya nga salamat na lang sa simbahan na itinatag ni Kristo, His vessel, that no storm, no forces of evil could ever prevail. Sabi nga sa ating ikalawang pagbasa, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Paano nangyari yun? Through the church's sacraments. We have been made a new creation. But if we fail, if we fall into sin, we can still find our way back again. And when we reconcile with God through our sacraments, we just have to will it. Mga kapatid, kailangan lang nating gustuhin. We just have to allow God for us to conquer the storms within. Kaya mga kapatid, ang paglalakbay natin patungo sa langit, patungo sa kabilang ibayo, alam ho natin bilang mga Katoliko na hindi madali, pero nakakatiyak tayo na hindi tayo kailanman maliligaw at kailanman hindi tayo lulubog sa kabila ng bagyo dahil kasama natin si Jesus. Pero huwag nyo rin kakalimutan, kasama natin ang isa't isa. Nagpapalakas tayo ng loob ng bawat isa bilang simbahan. Do not forget that we are not alone in this journey. And remember this, there is still plenty of room in the boat. Sabi sa ating sa mga ebanghelyo, may kasabay pa silang ibang mga bangka. Ang layunin natin, isama sila sa iisang bangka patungo sa kabilang ibayo. Kaya sa mga magulang na naririto, siguraduhin ninyo na ang inyong mga anak ay kasama ninyo sa bangkang ito sa paglalakbay. Mga kapatid, kung mas marami tayo sa bangkang ito, mas masaya. Let us seek those who are overwhelmed by storms outside of them, but most especially overwhelmed by the storms within them. That is why the call is, let us be Christ to them, to assure them that God is in control. Makakatawid din tayo sa kabilang ibayo. Amen.